duda ko lang ha, basa ko lang, baka may milagrong nangyayari. Pare ha? Bakit? Sino ba ang next big guy para kay Kai Soto, pare? Diba? Wala akong makita. Tinignan ko yung mga ibang sa collegiate, nakakita tayo, pero sa mga ibang professional teams natin, walang best option sa akin is ito si Quentin Milora Brown. At bakit naman kailangan magpa-draft muna? Sabi ko, hindi naman dumaan dyan yung mga ibang mga candidates like yung mga sila Carl Tamayo. Hindi naman pinag-PBA, di ba? AJ Edu, Kai Soto. So, parang tinatago nila yung bata. Dapat pakawalan nyo na kasi pare, alam mo, sa akin, hot commodity ito eh. Ang daming nakaabang dito. Itong Quentin Milora Brown, lalo na yung last performance niya sa pagwagi nila rito sa UAAP Championship kontra De La Salle, for sure, ang daming nakamanman dyan. Yung Japan, nakita na yan. Yung Korean Basketball League, nakita na nila yan. Baka lang masulot, alam mo na, may ganun eh. Kasi ito ng, ano nga dito pare, 6'9"? 6'10", biro ko. Big guy, disenteng big guy. Siya yung tipong poise na poise. Division 1. Oo, tinatago nila to. I have a strong feeling, tinatago nila to. Kung para kaalukin ng amount of 600,000, 650 at tumaas na 1 million na, merong laro tong bata, 'di ba? Kumbaga sa kwanto hindi na to magmamatrikula. Automatic ito pare, 10 rebounds, 12 rebounds, meron kang instant big man dito. Kaya I'm sure maraming nag-aabang. They're trying to play it down. Ayaw nila masyadong bigyan ng hype. Pero ako, kung nanonood yung 12 player dyan, kung makakapi kayo, kung yung ilang teams disipin, wag yun ang pakawalan itong si QMB. Dahil pare, bihira itong gantong bata na darating sa Pilipinas, na ganto ka fundamentally sound. So yun ang ko ron pare, yun ang teorya ko doon. Tama yung sinasabi ng mga natin, na baka ng mga fans natin, yan, sila Fiel. Oo, at the age of 16 may passport na yan eh. 'Di ba? Baka ewan ko lang kung nag-change ng status, pero may passport na itong bata. Ang magulang nito, ano pa ang kailangan nito patunayan, 'di ba?